kasama mo ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong bulalo dito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 1960s, umpisa na yan eh. Dahil nakagis na po na yan eh. Oo. Actually, ang unang bulalo rito ay dun sa yung restaurant, ay dun sa malapit sa amin, dun sa Fundación Crossing. Sabi, yung papunta sa Pablo. Yung crossing ng araw, wala pa yung highway. Oo. So, ang isa sa mga yung unang ng bulalo, ay yung aking tiyo, si Jeffrey, nasira kong sumamang tiyo, si Jeffrey Nova. Tapos, nandyan din yung Rose and Grace, andyan na rin. May sila yung trainings. Tapos, tanda ko, siguro yung mga 19, siguro yung mga 1,000 na taon. Tapos, tanda ko, may ano dyan, may gumagawa ng recounter. Doon sa tabang namin. Kumain na ng bulalo. Bulalo. 1960s na po siya. 1960s, abay, libero mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong bulalo ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng bulalo sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na rin. Una-una, yung parang yung bulalo, parang naging tourist attraction dito. Ayun. So, nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa bulalo. Tapos, siyempre, ang tennis ng mga tao, tayo dito, mahirap, ibang lugar. So, nakilala yan sa buong Pilipinas, nga sa buong mundo pa kayo. So, contributory yan doon sa mulat nito namin. Nakikisudan na. Oo, ngayon i-syudad na. Ay siya, maraming salamat, Vice. Yan po ang istorya ng bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas. At yan po ay kasama sa programa ng Tugon po sa amin. Yung ang programang yun ay sasabihin po namin sa inyo kung ano ang pinagmamalaki namin dito sa Batangas. Maraming salamat po. Pero natin muna Kaya, kain muna tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Sandy Oliverio, the best. Why do people choose Daz Mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Lazmall. Shop now. It's legit.
Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Magandang hapon Pilipinas at sa lahat ng ating mga viewers na nanonood sa atin all over the world. Welcome po muli sa ating January 31, 2024 na episode ng Serbisyo Balita Live Online. At syempre bago ang lahat, sa ngalan ng ating katandem absent na si Miss La Arnie Barreiro, ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Yan, nagwe-welcome sa inyo sa ating weekly program. Yan, weekly na lang po tayo ngayon dahil ika nga start na po ng ating mga iba't ibang programa dito sa ating himpilan, ang DCSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Yan. So welcome po sa ating mga viewers ngayong hapon na to. At shout out nga pala, yan, gusto natin batiin ang isa nating kabaro all the way from Bicol. Yan, si Kuyang, si Manoy Double J ng DWJB 102.7 Pulanga Radio Pulanga. Yan, dyan sa Bicol. Yan, magandang hapon po sa inyo at mabuhay po. Ayan, kay Kuya Noli Magahis, magandang hapon, good afternoon. Ayan, so dun sa ating mga kasama pa dyan sa Serbisyo Balita Family. Ayan, hindi ko alam kung may report sila, pero ang alam ko yung ating AI, ayan, ating ever masipag na AI reporter ay may pag-uulat maya-maya. At syempre meron din tayong pag-uulat mula sa isa nating reporter, ang ating News Bureau Chief ng NCR at Cavite. Maya-maya, mapapakinggan po natin yan. At syempre, dun sa mga nais tumawag sa ating hotline para sa kanilang mga panawagan, mga concerns, or kung ano man ang pakay nila, pwede kayong tumawag sa 049-545-7018. Yan ang numero ng himpilan ng DCSB. Yan. Pwede rin naman kayo mag-message. Yan. Mag-text kayo sa 0991-715-1216. Yun. Saka syempre dun sa mga may mga nais pabati, yan, magpa-shoutout. Pwede po kayong mag-comment dyan sa ating video. Yan, magandang hapon sa isa nating reporter dyan sa Caloocan, si Dexter Gallardo. Yan, kaya natin rin siya mapapakinggan, mag-ulat. Yan. And yun. So, pwede po kayong mag-comment sa ating comment box, comment sections dyan sa ibaba. At mas maganda po kung i-like nyo po ang ating itong ating page. Yan, itong ating program ngayon. I-like nyo, i-share nyo at mag-follow sa aming Facebook page. Huwag rin pong kakalimutan na mag-subscribe. Yan, mag-like, mag-subscribe at i-share yung aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Yan. So, syempre, padating yung mga nagme-message yan. Magandang hapon. Sa kasama natin, ang aking kabatchmate, si Arvin San Mateo, yan, ng Bloodlines. Siya yung original Black Dragon. Yan, pagdating sa mga materyales na nais magamit sa mga pang-derby, yan, kay Black Dragon lang kayo magpunta. Siguro, pakita nyo lang yung napanood nyo to dito sa Serbisyo Balita, yung aming announcement, at makakuha kayo ng discount dyan kay Black Dragon. Sama natin si Arvin San Mateo. Yan. At abangan natin, baka sa Sunday na lang ng hapon sila
relaunch ng kanyang Bloodlines at saka ang Living Word ni Sister Camille. Yan. Sunday na po. Yan, Sunday. So, yan. Abangan po natin ang relaunching ng Bloodlines at ang launching ng Living Word. Yan. So, muli, mag-share po kayo. I-share nyo po itong ating program para mas mapalawak po natin ang ating ang ating maaabot. Yan. Mas marami tayong tagapanood. Yan, ang ating programang Serbisyo Balita live online. Yan, dito lang yan sa DCSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. So bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, babalik muna tayo sa ating himpilan para sa ilang mahalagang paalala. Sayaw pantumina, kausuan sabi ko, Camarines Norte, sagot Camarines Sur, sa Albay Masbate, Catanduanes Sorsogon, Bantugang pantumina, sayaw ng Bicol no. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online at syempre sa ngalan ng ating katandem, si Miss Arnie Barrero. Ito po ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. So, dako naman tayo. Meron tayong meron tayong pag-uulat mula sa ating ating News Bureau Chief ng NCR at Cavite. Yan. So, ito ay tungkol sa mga illegal na droga na nasabat. Tanggapin muna natin ang pag-uulat ni Miss Dryan Zamora, ang ating News Bureau Chief ng NCR at Cavite. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. ₱115,000 na halaga ng shabu, nasabat sa search warrant operation. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Wala na nagawa ang isang lalaki kundi umiyak matapos madiskubre sa bahay nito ang mga pinaghinilang illegal na droga na nagkakahalaga ng ₱115,600 sa Muntinlupa City matapos ang search warrant ng kapulisan sa ilalim ng pamunuan ni Police Colonel Angel Garciliano. Sa bisa ng search warrant na inisyu ni Executive Judge Myra Kiambao ng RTC Muntinlupa ay naisagawa ito ng Station Drug Enforcement Unit na pinangunahan ni Police Captain Eugene Lacambra at base sa ulat, dakong 4:09
ng umaga ng Biyernes sa bahay ng suspect na si alias Ulo sa San Guillermo Street, Barangay Putatan ito isinagawa. Ayon sa investigasyon, nadiskubre ang 4 na sachet na pinaghinalaang shabu na tumitimbang ng 17 grams, isang digital weighing scale at 2 piraso ng coin purse na pawang mga pinaglagyan. Kasong paglabag sa Section 11 ng RA 9165 ang isinampa laban sa suspect. Mula sa Muntinlupa City, Ryan Zamora para sa Okay, maraming salamat dito kay Miss Ryan Zamora sa kanyang pag-uulat. Yan. So, hindi natin malam, talagang ika nga ay laganap pa rin tong illegal na droga. Yan, hindi natin malaman kung saan talaga nanggagaling ito at tila parang loaded ang ating kapulisan sa pagsawata sa itong uri ng mga illegal na gawain. Yan. So, sana naman ay mag-double effort ang ating kapulisan. Talagang kailangan makuha natin, malaman natin kung nasan talaga yung source o kung yan man ay galing sa ibang bansa ay sana ay mapigilan na natin ang pagpasok ng sinasabing illegal na droga. Yan. So, medyo pagpasensya na, medyo may narinig sa background na nagko-construction. Yan, may inaayos po sa ating pasilidad. Yan. So, siyempre, dun sa kabila yun, kaya hindi natin mapagbawalan dahil sa kagustuhan nilang magpalaki. Yan, ang kanilang establishmento. So, anyway, forgivable naman. Yan. Talagang kailangan lang nilang tapusin ang kanilang trabaho. Yan. So, anyway, balik tayo dun sa ating napag-usapan nga. Ewan ko ba naman at kung bakit itong mga nakakaisip na ginagawang negosyo talaga ang illegal na droga. So, ito yung mga taong walang pakundangan, walang malasakit sa kapwa, kundi yung kanilang kagustuhan lang na yumaman, yan, mapagkakitaan kahit na nakakasira na sila ng buhay ng iba. Yan, nakakalungkot isipin na may mga nilalang dito sa mundong ito na talaga namang wala nang isisip kung hindi ang sarili nila. Yan. Habang ito naman ating mga kapulisan, talaga namang wala nang katigil-tigil sa kahahanap sa mga to. Yan. So, naisip ko nga, baka napupuno na nga yata ang ating mga tinatawag na custodial jails ng bawat himpilan ng kapulisan. Sa dami ng mga may kaso ng droga. Maganda nga siguro, maibalik na kaya si Digong. Si Tatay Digong, maibalik na kaya. Medyo parang wala nang takot na naman itong mga nagpapakalat ng illegal na droga. Medyo parang nagdidiwang yata. At yun naman sinasabi nating lumuwag dahil patuloy pa rin naman ang ginagawa ng ating kapulisan. Dangan nga lang talagang hindi natin maintindihan kung bakit parang lalong dumami. Patungkol naman dyan sa ating mga kapulisan, ewan ko doon sa iba. Hindi ko lang alam doon sa iba. Sa ibang himpilan, kung sila ay sumusunod sa mga nakasaad sa RA 9165. Ito, particular na dun sa mga pagkukontak nila ng bypass operation o search warrants na nire-require. Ito, nililinaw ko lang. Nire-require, hindi to and or. Nire-require ang representative ng DOJ, ng barangay official at ng media. Kailangan yung kanilang presensya ay nandoon during inventory. O pwede nga lang, kahit nga pati during operation nakaano na sila, nakaantabay Pero
Eto, gusto ko lang linawin. Napakalinaw sa RA 9165 ang presensya ng tatlo. May exemption naman yata dun sa DOJ dahil sa parang kakulangan ng personnel na maaring dumalo. Pero dun sa hanay ng mga barangay official at saka media personnel, yan ang wag na wag ninyong iwawala. Dahil balita ako, may mga ilang himpilan na dinidisregard yung provisions na nakasaad sa RA 9165 na kailangan present yung tatlong entity na yun. DOJ, barangay official, at media representative. Yan. Ewan ko, meron pa yata ako nabalitaan. Nagsasabi na ayon daw sa 9165 pwedeng wala ang media. Mabigyan lang ng katwiran yung yung kanilang pagbabaliwala, yung hindi pagbibigay ng importansya sa media representative o media personnel. Ewan ko ba, kasi malaman natin doon sa mas nakakataas na opisyales ng kapulisan kung talagang pwedeng i-disregard yung isang provision doon sa 9165 na hindi nagsasama ng media representative. Ewan ko kung ano ba talaga ang storya dyan. So, sana naman sa ating mga kapulisan dyan, lalo sa mga chief of police, yan, bawat himpilan ng kapulisan, sana yung mga provision na nakasaad sa RA 9165 ay masunod natin at para hindi naman tayo magkaproblema, lalo kapag kailangan litisin na yung mga nahuhuli natin, mga drug personalities. Yan. Mahalaga po yan. Baka ma-technical, baka ma-dismiss. Yan. Yan, masama niyan. Baka magsumbong yung yung isang suspect, nagsumbong yan sa media, sabihin ganito, ganyan. Ngayon, kung patulan ng media yan, yung mga sumbong na yon, yun ang sinasabi natin. Kaya may provision sa RA 9165 na kailangan may representations ang barangay, ang DOJ at saka ang media para maging maayos, para talagang by the book na ginawa ang apprehension, by the book ang operation, at the same time makatotohanan, yung totoo lang. So panawagan ulit sa ating mga kapulisan, sa ating mga chief of police, provincial director hanggang regional director. Ayan. So may ilang mga himpilan ng kapulisan na hindi sumusunod sa ganung standard operating procedures. So para maayos. Pero siyempre, congratulations po dun sa ating mga kaibigan dyan na kapulisan na walang tigil sa pagsawata sa illegal na droga. Congratulations and keep up the good work. Sana po ay mag-ingat po palagi. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online.
Okay, sa magandang hapon po muli. Ayan, siyempre nagbabalik ang Serbisyo Balita Live Online. Ayan, at magandang hapon sa lahat ng ating mga viewers ngayong hapon na to. Ayan, at napakinggan natin yung pag-uulat na sa ating kasamang News Bureau Chief ng NCR at Cavite na si Ms. Ryan Zamora. Ayan, at siyempre ngayon, may pag-uulat ulit tayo. Ayan, meron tayong isa pang pag-uulat na magmumula naman sa ating AI reporter. Ayan, yung ating in-studio. Ano yan tawag dito? Naka-in-house. Ayan. So, may tatanggapin tayong ulat para sa isa na namang good news. Ito, good news naman to. So, pakinggan po natin ang ating AI reporter na si Ian Almario. Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Social justice, isinusulong ni dating Senadora Leila de Lima. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Mainit na tinanggap ng pamahalaang bayan ng Pakil Laguna sa pangunguna ni Mayor Vince Soriano, ang pagbisita ng dating senadora na si Leila de Lima. Sa kanyang talumpati, pinaliwanag nito ang kahalagahan ng pagpapairal ng social justice sa pamamahala sa bawat lipunan. Ipinaliwanag ng senadora na sa pagbibigay ng maayos at makatwirang pamamahala sa pagpapatupad ng mga polisiya, batas, at mga programa at proyekto, napapangalagaan nito ang seguridad at kapakanan hindi lang ng mamamayan, pati na din ang ekonomiya ng bayan ng Pakil. Sinabi pa ni De Lima na lubos siyang namangha sa laki ng transformasyon ng bayan ng Pakil sa ilalim ng pamamahala ni Mayor Vince Soriano. Pakil to where it is now, supposedly a fifth-class municipality, but earning an income incompatible to second-class or even first-class municipality. Napapanahon na po siguro na ma-reclassify na po itong munisipyo nyo into either a second-class or first-class municipality. Ayon din sa kanya, naging mahusay sa panunungkulan ng alkalde, at binigyan ng importansya ang lahat ng aspeto ng lipunan, mula sa infrastruktura, ekonomiya, edukasyon, kalusugan, at kapakanan ng bawat mamamayan. Laarning Barilo po ng Serbisyo Balita. Putting aside sa politics, ano po ang kahalagahan ng political justice natin, ng social justice natin dito sa ating lipunan? Napakahalaga ng social justice. Kasi sabi ko nga, lahat ng mga plano dapat ng gobyerno, dapat nakatuon dun sa mga nangangailangan, vulnerable, the marginalized, and yung mga downtrodden. Kasi ano pa ba ang pagnanais sa prosperity kung hindi naman makikinabang yung karamihan? Kasi karamihan mo ng mga kababayan natin, mga mahihirap. So kung hindi para sa kanila yung nakatuon, ano mga plano, proyekto ng government, anong klase proyekto yan? And social justice, justice for all, na kailangan maangat lahat. Kung kayang maiangat, given the resources of our government, given the political will of those in power, yun dapat naka-focus. So paano po mapapaiting ng mga local executive po natin at mambabatas ang local justice system? Nasa ano yan talaga sa kalidad, sa dedikasyon, sa commitment mo ng umuno. Kaya maswerte nga yung bayan ng Pakil. Nasa better na napaka-dynamic na mayor, may mga plano, kaya nga nag-a-attract ng mga investments. Kaya nga itong supposedly fifth-class municipality ay pwede nang maging second-class or first-class dahil nagpapasukan ngayon ang mga investors. Dahil ang investors kasi titingnan nila ang LGU. At una-una, pagkakatiwalaan, pangalawa is may kakayanan na isulong ang komunidad. And doon sila mag-i-invest, especially if the policies of the local government are investor-friendly. Thank you po. Binigyan din ni De Lima na mahalaga ang pagkakaroon ng social justice sa bawat pamahalaan,
upang matiyak ang tunay na pagbabago at paglago ng ekonomiya sa isang bayan o syudad. Ano ang balak ng bagyo para maisulong at mas magkaisip yung social justice system dito sa bayan ng Bacolod? Well, magbigay nga ng kaunlaran na inklusibo. Ibig sabihin talagang nakakatulong din at talagang epektibo para sa mga mamamayan ng Bacolod. So yun yung paraan natin para magkaroon talaga ng social justice. Samantalang, nakasabay ng dating Senadora Leila de Lima si Miss Earth Air Ileana Marie Aduana, na binigyan naman ng homecoming welcome ng pamahalaang bayan ng Pakil, kahit na isa siyang taga Siniloan, Laguna. Pinasalamatan ng International Beauty Title List si Mayor Vince Soriano sa pagtangkilik sa kanya at pagsuporta. Aniya, nais niyang isulong ang kanyang advokasya na hindi lang nakatuon sa kalikasan, kundi pati na din ang sustainable development growth ng mga pamahalaang lokal. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Okay, so napanood natin ang pag-uulat ng ating AI reporter na si Ian Almario about social justice. Yan yung sinusulong ni dating Senadora Attorney Leila de Lima. Ayan. So, sayang kanina dapat na-report natin kanina sa DWJB. Ayan, 102.7 Radyo Palangga doon sa programang Lingkod Bayan. Lingkod Bayan nga ba yun? Ng ni Manoy Double J. Ayan. Pero anyway, ayan, may susunod na pagkakataon pa ulit. Ayan, gandang hapon po. Ayan, at bago ang lahat yan nga, may announce ko bukas, mapapaaga ang programang Manoys. Yan, usapang Bicol noon. Mapapaaga dahil isa-simulcast daw ito sa mga radio stations dyan sa Bicol. So, mag-umpisa ka ng programa ng alas 10 ng umaga hanggang alas 11. Ayan, congratulations mga Manoys. Kay Manoy Sam at kay Manoy Edwin, napansin na kayo. Yan, napansin kayo ng ating mga kababayan dyan sa Bicol, and they want to spread yung mga balita, mga talakayan ninyong mga uragong Bicolnon, mga Bicolano on air. Yan. At syempre natutuwa ang pamunuan ng DCSB dahil nagkaroon ng kasunduan na mai-ere ang inyong programa sa kanilang mga programa din sa Bicol. Sa tatlong radio stations yun. So, congratulations po sa inyo mga Manoys. Yan. So, dapo naman tayo doon sa pag-usapan natin yung social justice. Sinasabi na mahalaga raw ang social justice upang magkaroon ng harmony, kaunlaran sa ating lipunan. Dahil nakatuon dapat nakatuon. Yan. Ayon kay Attorney Leila de Lima, nakatuon ang mga programa, mga proyekto, mga plano, nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Yan. So, ibig sabihin, lahat ng dapat napapa-implement sa isang lipunan o sabihin na natin lungsod o bayan, kailangan ay nasa pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan at dun sa makakatulong, makakabuti para sa kanila. Dahil alam naman natin mga kababayan, mga kabarangay, yan. Good afternoon nga pala sa mga kabarangay. Yan. Baka sabihin, hindi ko na kayo nababate. Yan. Hindi po tayo nagkakalimutan. Kayo palaging nasa puso ng inyong kabarangay. Yan. So anyway, yun yung sinasabi natin, kahit hanggang sa pinakamaliit na LGU o pinakamababang LGU, which is the barangay level, dapat ang inyong mga programa, lahat ng inyong paplanuhin, ayon nga kay Attorney Leila de Lima, ay dapat nakasentro sa pangangailangan ng mamamayan at sa kanilang kapakanan. Yan. So, kasi ang dami nating mga ewan ko kung uso pa rin yung mga ghost projects. Yan, mga projects na katulad nung naging controversial, nagpagawa ng project, tulay. Isang tulay ang pinagawa.
Pero, saan nakalagay? Aba, hindi naman sa pagitan ng, kaya nga hindi naman dumaan sa ibabaw ng ilog. Hindi naman dumaan sa may bangin. Aba, ay nakapatong sa mismong kapatagan. Ay, nako. Siguro yung mga viewers natin, naalala nyo yun, yung nag-viral na video. Merong bridge project, wala namang nasa ilalim, kundi lupa din. Para nagkaroon lang ng barrier, yung karsada. Yan. So, yung mga project na ika nga ay kinukuhanan. Eto, totoo lang ha, baka may mag-react na naman dyan. Galing nyo mag-react eh. Pag nasasaling yung mga katotohanan. Yan. Eto, totoo lang. Ang daming nagpapagawa ng project dahil lang sa SOP. Yan. Yung hindi dumadaan na sa audit na SOP mula sa mga kontraktor. Ayan, magkalabasan tayo na, magalit na ulit kayo. Maghimutok na naman kayo. Pero ito lang yung totoo. May SOP sa bawat proyekto. Kahit nga sa pagbili ng mga ng logistics, sa mga supplies, meron pa rin SOP yan. Kaya tuloy nagmamahal yung mga yung mga papel na ginagamit sa printer. Kaya nagmamahal yung mga tissue paper na nilalagay sa mga CR dahil dyan sa SOP na yan. Yung mga pikon dyan, magkalabasan tayo ng katotohanan ulit ngayon. Ang hirap kasi sa mga pikon, pag nasasaling galit, mga hipokrito, ayaw ilalabas ang katotohanan. Ang gusto, puro papogi lang. Yan. So yan po yung sinasabi natin. Social justice, katarungan. Yung ang makatarungan para sa mamamayan. Ano nga ba? Maayos na serbisyo, maayos na programa, maayos na proyekto na mapapakinabangan nila. Hindi yung kung ano-ano mga proyekto na hindi naman nila kailangan, hindi naman makakabuti sa mamamayan. Basta lang may maisip na project, makapagpa-bidding, makapag-purchase, makatanggap ng SOP. Yan po ang sinasabi ni Attorney Leila de Lima. Huwag natin unahin yung pangsariling kapakanan. Kailangan natin pairalin ang social justice. Ibigay natin yung tamang serbisyo sa mamamayan. Nice ko rin i-congratulate nga pala si Mayor Vince Soriano. Magmula nang siya ang naging alkalde ng bayan ng Pakil, ang laki ng naging improvement. Gaya ng sabi nga ni Atty. de Lima, 5th class municipality pero ang income, ang estadong tinatahak parang 2nd class, 1st class municipality. At dahil yan sa isang lingkod bayan na tapat, manilbihan sa mamamayan, iniisip kung ano ang mga nararapat at pangangailangan ng tao ng kanyang mga nasa sakupan. So kaya rin dumami ang mga investors sa bayan ng Pakil. Yun nga, yung tiwala ng mga investors sa namumuno. Sa tiwala ng mga to na kaya at ika nga, investment friendly ang umiiral na sistema sa bayan ng Pakil. Marami tayong nakikita mga bayan sa lalawigan ng Laguna na hanggang ngayon ay parang tila naka-standstill na, hanggang doon na lang.
Bakit kaya? Pag-isipan po natin yan. Siguro, hindi nga napapatupad yung sinasabing social justice sa kanilang bayan. Kaya nananatili silang hanggang dun na lang. So, siyempre, sabi nga, narinig nyo naman, napanood nyo, sinabi na Atty. Leila de Lima, nasa nanunungkulan yon, nasa mga lingkod bayan, kung paano nila ipatutupad ng maayos ang kanilang mga plano, ang kanilang mga programa at proyekto. So just in case yan, sa mga susunod na mga episodes natin, kung sakali man na may mapupuna ang inyong lingkod o kung sino man sa team ng DCSB at ng Serbisyo Balita, pag napuna, huwag na mag-inarte. May paggalit-galit pa kayo ng panganyo. Tinatamaan kayo. Guilty kayo. Much better, baguhin nyo ang estilo nyo. Baguhin nyo ang style nyo. Ayusin nyo ang mga style nyo. Hindi yung konting mapitik lang kayo para kayong mga batang ngaw-ngaw. Sa totoo lang, mas maganda nga kung sakali man na merong mga lingkod bayan na nasasaling ang mga ego, bukas ang ating himpilan, mag-guest kayo dito ng live. Magkatalakayan tayo, magkapalitan tayo ng kuro-kuro, magbigay kayo ng inyong katwiran. Open naman to. Nandiyan ang ating hotline 049-545-7018 para makapag-schedule ng inyong pag-guest ng live. Kaya sinasabi ko minsan ang hirap dito sa ating ilang mga lingkod bayan, masyadong magmamagaling, gusto lang papogi, pag napipitik, ngalungaw. Sana naman, baguhin natin ang sistema natin ganyan. Baguhin natin ang asal natin ganyan. Ang sa amin is ang aming constructive criticism. Dapat binibigyan nyo ng pansin, binibigyan ng solusyon. So, katulad yan, panawagan ni Atty. Leila de Lima, social justice ang pairalin sa ating pamamahala sa bawat pamahalaan, maging panglungsod o pangbayan, para makapag-create ng isang livable, enjoyable society, harmonious society, maging maayos ang kanilang lugar na tinitirahan. Para naman sa mamamayan yan, hindi naman yan para sa inyo para sa mamamayan. Bakit ba kayo nakaupo? Bakit ba kayo kumandidato? Bakit ba gusto nyo maging public servant? Para sa mamamayan, baka nalilibutan nyo. So, pairalin po natin ang social justice sa ating pamamahala sa bayan. Magbabalik ang Serbisyo Balita live online.
Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng lagi mo ang lagi ko hinihintay. Narinig kami sa Santo Tomas, Batangas, kung saan talaga nagsimula ang bulalo. Ang kasama ko ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong bulalo dito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 1960s, isa na yan eh. Dahil nakagis na po na yan eh. Oo. Actually, ang unang bulalo rito ay dun sa yung mga restaurant, ay dun sa malapit sa amin, dun sa station po, crossing. Kasi yung yung papunta sa Pablo. yung crossing ng araw, wala pa yung highway. So, ang isa sa mga yung unang kaunanahan ng bulalo ay yung aking tiyo, si Efren, yung nasira kong tumawang tiyo, si Efren Oba. Tapos nandyan din yung Rosal Grace, andyan na rin, sila yung trainings. Tapos tanda ko, siguro yung mga 19, siguro yung mga 1,000 na taon. Tapos tanda ko, may ano dyan, may gumagawa ng helicopter. Doon sa tapat namin. At ang kumain? Para kumain na ng bulalo. Bulalo. 1960s na po. 1960s, abay, pero mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong bulalo ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng bulalo sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na rin. Una-una, yung parang yung bulalo, parang naging tourist attraction dito. So nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa bulalo. Tapos, siyempre, ang tennis ng mga tao, tayo dito, mahirap, ibang lugar. So nakilala yan sa buong Pilipinas, nga sa buong mundo pa kayo. So, contributory yan doon sa ulat mo naka-issuedan na. Oo, ngayon i-issuedan na. Ay siya, maraming salamat Vice. Yan po ang istorya ng bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas at yan po kasama sa programa ng doon po sa amin. Yung ang programang yun ay sasabihin po namin sa inyo kung anong pinagmamalaki namin din sa Batangas. Maraming salamat. Pero po natin muna kain muna tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Sandy Oliverio, the best. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dampi ng lagi mo ang lagi ko hinihintay. Okay, welcome back sa programang Serbisyo Balita Live Online at syempre, nandito po muli ang inyong lingkod, RJ Alakdan Salgado. Yan. Good afternoon doon sa mga late tuners. Hindi ko sinabi late bloomers, late tuners. Yan. Doon sa mga ngayon lang nagbukas ng kanilang cellphone at napadaan ang ating programa sa kanilang timeline. Magandang hapon po. Ayan, at sayang at nasa panghuling yugto, huling segment na tayo ng ating programa kung saan ay gugugulin na lang natin itong nalalabing oras sa mga update. Ayan, update ng konting mga pagpuna. Ayan, sa mga pagpuna.
Yan, naalala ko kasi hindi natin nababanggit yung issue. Yan, may mga kung may question, ating mga galing na mga kabaro. Hindi ko alam kung kabaro natin sa traditional na media o itong mga kabarong bagong sibol. Yan. So, kine-question nga raw yung ating pangalan ng ating himpilan na DCSB. Bawal daw sa NTC yun. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung bakit ganun ang kaisipan ng mga ito. Kumalaman kung kayo ba ay threaten, nainggit, o ano ba? Unang-una, para sa kaalaman ng lahat ng ating mga viewers, ang DCSB ay hindi po radyo. Much more na hindi po to television broadcast. Ang DCSB ay isang online webcasting channel, webcasting studio, webcasting media outlet. Hindi po gumagamit ng frequency kung hindi nakasampa po, nagbo-broadcast sa pamamagitan ng internet sa anumang social media platforms. So, paano makikialam at paano masasaklawan, bakit sasaklawan ng NTC ito, yung National Telecommunication Commission? Hindi naman gumagamit ng frequency ang DCSB. Ang DCSB ay registered, isang registered business entity sa DTI. Pangalan ng negosyo. Pangalan ng media outlet. Yung iba nagtaas ng kilay, sabi negosyo. Kailan ba naging libre ang isang media outlet? Sige nga. Nabubuhay ang mga media outlets dahil sa commercial, sa advertisement, sa mga sponsor, sa mga black timers. Walang nagtayo ng isang media outlet na libre, pro bono, libre. Hindi porket nasa media, libre. Abay, hindi pilantropo ang mga nagmamay-ari ng mga media outlets, mga TV stations, radio stations. Isang uri din to ng negosyo. Baka hindi nyo alam. Baka ang alam nyo lang yung balita. Baka yun lang alam nyo. Baka yun yung pinagpapalagay nyo libre, ang media. Hindi po. Isa rin tong business entity, business enterprise. Yan. Para sa paglilinaw lang. So, kagaya niyan, kine-question ng DCSB kung bakit DCSB ang ginamit. Ito naman sabi ko. Yun ang gusto ng may-ari. Yun ang gusto ng may-ari ng DCSB na yun ang ipangalan. May nakikita ba kayong megahertz? Kilohertz? May nakikita ba kayong frequency na nakasaad sa DCSB? Wala, di ba? Meron 200 Mbps which pertains dun sa lakas ng internet na ginagamit ng himpilan. Na kung saan nagsimula ang Serbisyo Balita Live Online bilang isang purely webcasting entity, webcasting channel. Panahon pa ng pocket wifi ginagamit ng Serbisyo Balita yung internet. At ganun din ang DCSB, ginagamit ang internet sa kanilang pagbo-broadcast. Wala pa ang mga vloggers. Wala pa yung mga sinasabi diyang mga influencers. Nagsimula ng 2015. The only nag-iisa na webcasting studio sa buong Pilipinas. 4 ang naging kasabay, mga radio stations, radio programs na nag-o-online. Pero
Yung sasabihin, online webcasting, purely, walang third party, kung hindi ang internet, ang social media platforms. Yan ang DCSB, yan ang Serbisyo Balita. The pioneer pagdating sa webcasting, online broadcasting. Wala pa yung mga vloggers na. So dun sa mga kabaro na nagke-question, konting aral lang na muna ng konti ha. Konting research, may Google na. Mag-Google muna kayo. Baka kayo nabubuhay pa sa dating sinaunang panahon na pupunta sa library para maghagilap ng impormasyon. So para sa paglilinaw lang sa ating mga viewers, paglilinaw din dun sa mga mga kabaro nating hindi na nga sumusuporta, kung ano-ano pa ang mga sinasabi, di malaman kung naiingit, natetreten. Una, hindi kami nakakipagkompetensya sa inyo. Since 2010 pa ang Serbisyo Balita. Since 2015 pa nagbo-broadcast ang Serbisyo Balita. Ngayon lang nagkaroon ulit ng sumibol ang DCSB bilang webcasting online program, online studio. We mind our own business. Hindi kami nakipagkompetensya. Baka kayo ang gumagaya. Yun lang ang mensahe ko. Baka kayo ang gumagaya. Huwag na tayong magsiraan pa. Huwag na yung kung ano-ano pa dahil hindi namin kayo pinapakailaman. Doon sa mga kabaro, siguro man nanonood kayo. Yeah. Mabigyan lang ng katwiran. Dati nyo pinapakalat siyang issue na yun. Baka maniwala yung ibang tao, hindi nila alam yung tunay na dahilan at tunay na existence ng DCSB at ng Serbisyo Balita. So ngayon, tuldukan na natin yan. Tinuldukan ko na para sa kalinawan ng ng ating mga kabaro. So let's just live in harmony. Tayo naman may kanya-kanyang mga himpilan, may kanya-kanyang mga tanggapan, kanya-kanyang negosyo. Hindi na lang natin yung sarili natin. Kaisa tayo, magtrabaho tayo, magtrabaho tayo para sa kapakanan ng mamamayan. Yan, number one yan. Kahit sabihin mo ng isang business entity, ang mga media outlets, yung kapakanan pa rin ng ating subscribers, ang ating mga viewers, listeners, yung kanilang kapakanan ang unahin na natin. Tayo ang fourth estate, tayo yung watchdog ng lipunan. So let's just do our jobs. Hindi tayo kung ano-ano pa. So dumating na tayo sa ating overtime na naman tayo ng minuto. Anyway, so syempre salamat sa lahat ng mga nanood, tumutok, nag-share, nag-like at nag-follow, at syempre doon sa nag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta. Yung pag-share ninyo, isang napakalaking suporta na po yun sa amin. And sa bumubuo ng Serbisyo Balita family at sa DCSB, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtugon sa inyong tungkulin. Pagsuporta. Abangan nga pala bukas, araw ng Huwebes, bagong time slot sa umaga 10 to 11 a.m. ang Manoys nila Manoy Sam at ni Manoy Edwin tiyak. Hahataw na naman sa kwentuhan tong dalawang to. Abangan niyo yan bukas. At the same time, simulcast na rin sila sa radio station sa Bicol. Congratulations. So, sa ngalan ng ating kapartner na hanggang ngayon, missing in action, laging naka-KSP to Ayan. Laging naka-KSP. Miss Larnie Barreiro, yan.
Teka. Ay, magandang hapon. Yan, magandang hapon kay Roy Tumandao. Yan. Shout out kay yun, dun sa mga kasama niya, sila Kuya Benji de Galicia. Pahapol. Ayan, nagteka to. Pero anyway, ayan, medyo running out of time na to. Siguro mag-chat na lang. Chat ka na lang pag kung anong mga balita. Ayan, update. Ayan, so doon sa bumubuo ng Calabarzon Press Corps. Ayan, at saka sa Pro Corps. Press Corps, magandang hapon sa inyong lahat. Kay Kuya Ed Amoroso ng Philippine Star. Ayan. So, ewan ko, kapag nung programa ni Double J kanina, pagdating sa dulo saka naman naghahabulan. Anyway, yan. So, ulitin ko sa ngalan ng ating katandem na si Miss Laarni Barrero. Yan. Ito po ang inyong lingkod, RJ Alacdan Salgado. Bumabati sa ating mga viewers, sa lahat ng ating kababayan, kabarangay, at sa lahat ng nakatutok ngayon sa ating programa. Magandang hapon po. Stay safe. Enjoy the rest of the day. And stay happy. Magandang hapon po. God bless po.